Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Win Gatchalian. Sabi niya, isang makabuluhang fellowship lunch kasama ang ating bishops, denominational leaders at senior pastors sa Valenzuela. Within Valenzuela lang pala ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, panalangin at malasakit sa ating komunidad. Ayun, no? So, ito, close up ko nito. Ayan. Ayun, no? Nilay over siya. So, wala akong palagay ko more on kung itong nagdasal sa kanya, mga mga evangelical, baptist o ano, kasi walang Catholic, kasi kung may Catholic bishop, yung nakasutana sana, walang naka-uniforme. Well, wala mang problema dito. Ang Panginoon, tayo pong mga Kristiyano, we are commanded to submit to governing authorities. We are commanded to pray for our leaders. Ako, pinagdarasal ko, una, Duterte family. Yung malampasan nilang pagsubok nito. Comfort from God, leading guidance. Kasi matindi ang pinagdadaanan ng Duterte family. Pinagdarasal ko rin ang Pangulo. Mga senador, congressman, mayors, governors. Ang pinagdarasal ko is sana mga political leaders natin magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi ang nangyayari ngayon is wala eh. Lumalabas lang na Kristiyano daw tayo, kailang malayo yung governance. Walang naipapakita na righteous governance. Kasi sa gobyerno natin ngayon, punong-puno ng korupsyon. Isang senior pastor ng isang malaking congregation, hindi ko na lang banggitin ang pangalan. Every time na mag-preach siya, binabanggit niya yung talamak na corruption sa ating bansa, and in-encourage niya ang mga followers sa church to pray for our government leaders in this for our government. Kaya ako, ang dasal ko is sabi ko, Panginoon, makialam ka. Salamat sa pag-intervene kasi lalo na itong flood control anomaly, hindi ang Pangulong Marcos ang nagsiwalat. It was God Himself, yung kalikasan. Yung malala nyo nung 2024 na SONA, yung ipinagmayabang niya yung 5,500 flood control projects na natapos. After 2 days, Bagyo Karina. Karina ba yan? And then sunod-sunod na yan. So, nakikita ng Diyos ang nangyayari sa gobyerno natin, at to me, it was God Himself who whistleblower ba sa pamamagitan. So nalaman natin gaano kalala ang korupsyon sa administrasyon ito. Mulat sa pool, may korupsyon na. Walang perfect administration. Sa lahat ng bansa, may korupsyon. Kailang namumukod-tangi ang administrasyong ito dahil grabe ang ginawa nilang paglustay sa kaban ng taong bayan. At pasalamat tayo sa Panginoon at siya ang naglabas lahat nito. So ang prayer ko is sana magkaroon ng righteous governance, yung ang mga government leaders natin may takot sa Diyos. Kasi it appears ito, dinadasalan. Kahit nga ang Pangulo, dinadasalan din. Ang mga kongresista, nagmimisa, dinadasalan. Kaya lang hindi lahat ng dasal
ay nakakarating sa Diyos. Isaiah 59 verse 2, anong nakalagay doon? Ang Panginoon, yung kamay niya ay hindi short o malit, hindi niya kayo kayang abutin at tulungan. Hindi siya bingi na hindi niya marinig yung inyong mga dalangin. Kailan? Ang kasalanan ninyo ang naglalagay ng veil. Hindi nakakarating sa Panginoon ang dasal natin dahil sa mga kasalanan. Kaya kahit anong dasal mo pa dyan, kailang yung puso naman ng politiko na yan, walang tunay na takot sa Diyos, walang malasakit sa kapwa. Sige lang, dasal lang kayo ng dasal. Yun na yung sabi ng Panginoon na, these people honor me with their lips, but their heart are far away from me. Ito yung mga tao na later on, sa judgment day, sasabihin ng Panginoon, get away from me, you evil doers. But Lord, did we not serve under your name, prophesy? I do not know you. Dahil hindi nyo ginagawa ang kalooban ng aking Ama. Kaya, faith without works is dead, sabi sa James. Kung tunay tayong mga Kristiyano, kung tunay tayong naniniwala na may Diyos na nakakakita ang lahat, dapat yung gawain natin, yung good works natin makita. Anong good works ng gobyernong ito? Anong may pagmamalaki nila na itulong nila sa taong bayan? Yung legacy nila na nangangamba sila na baka hindi daw itutuloy ng susunod na administrasyon. Pwede yung legacy, good and bad legacy. Ang bad legacy, napakarami. But kung good legacy, I'm sorry, wala akong maisip. Kaya, well, salamat sa mga obispo, mga denominational leaders na nagdasal kay SP Gatchalian. Sana ito nakarating sa Panginoon at sana maliwanagan siya kung ano talagang nangyayari sa ating bayan. Sana unahin ang Diyos ang bayan bago ang sarili. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Og karon ako diri sa balay ni Kuya Roland Lundaan nga taga Purok 3, Barangay Tikalaan, Talakag, Bukidnon. So mo ni ang hitsura sa iyang balay. So diba nagyod og nangabuslot pa ang yero. So kung muulan, tuluan na gyud kay sila. So mo ni ang pulihan nila. Ora ko tao. Dawatan dito sila alam na, ipain. Hindo ada igli ko igagi. Kala id kita. Sisir. Dai man kuya ha. Ambil na tumating kaya. So karon human na gyud og atop si kuya sa iyang balay og pulis sa nangadaot na yang yero nga tuluan na. So dili na gyud tuluan si kuya kay nahuman og atop. Salamat kayo sa hinabang kay kung wala mo yung nagtabang di pagid ko katok. Oh, so pila na dayto ka tuig kuya? Kuan. Sugod pagbarehani Oh, siyam. so siyam na ka tuig. So bantog ra tuluan na. So karon kuya napulihan naman gyud. So dako kayo pasalamat. Pasalamat nga nahihinabang ani abutikan sa inyo ha. So salamat kayo sa tanan. Kagino
Ha?